Buenos dias, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay Biyernes ng hapon dito sa ating bansa sa Pilipinas. Ang oras po ay alas 4:30. Kagabi po ay pinag-usapan po natin yung tungkol sa 19 counts of cyber libel case na isinampa ni Bossing Vic Soto against a film director na nagngangalang Daryl Yap. Ito ay tungkol sa teaser video ng pelikulang The Rapist na kung saan ay pinakikita na itong si Vic Soto ay sangkot sa isang mataas na uri ng krimen. Nang dahil dito ay nagsampa din na isang civil case si Vic Soto sa nasabi ding RTC of Muntinlupa City. Ito ay isang petition for the issuance of the writ of habeas data. Ito ay pinaliwanag natin kagabi doon sa isang video natin, at kung gusto niyo pong panoorin ay balikan ninyo, pindutin nyo at panoorin po ninyo at maliliwanagan kayo kung ano ang ibig sabihin ng writ of habeas data. At pakiusap ko lang po sa mga nanonood, yung mga bago ay kung pwede lang po ay mag-like po kayo, mag-share at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. At para madagdagan ang aking mga subscribers, kasi papunta na ako sa 90,000 subscribers at 10,000 na lang. Meron na tayong 100,000 na subscribers sa loob lamang ng kulang-kulang na 2 taon natin dito sa YouTube channel. So itutuloy natin yung pinag-usapan natin tungkol dito sa cyber libel case. At simulan natin sa katauhan ng nagrereklamong si Bossing Vic Soto na isang public figure. Alam niyo po, ang isang public figure, kakaiba ang hinahanap ng quantum of evidence sa isang public figure as compared with an ordinary private individual. Sa private individual, kapag nagkaso ka ng cyber libel o libel, ang hinahanap lamang ay ordinary malice, no? At ito ay kakaiba kapag ang nagdidemanda ay public figure. Dapat mapatunayan na nagrereklamo na merong actual malice on the part of the person defaming the reputation of the complainant. Itong actual malice ay isang uri, no, ng ng ebidensya na higher ang standard of fault. To win in a defamatory lawsuit, the complainant must prove that there was actual malice on the part of the defendant. Pag sinabi po nating actual malice, dapat mapatunayan na yung defendant knew from the very start that the accusation was false or there was reckless disregard for the truth. At yan ay mapapatunayan sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga direct evidence, circumstantial evidence, at mapatunayan na nagkaroon ng prior knowledge on the part of the film director na alam mo naman na na-dismiss na yung kaso na yan. At kinakailangan ding mapatunayan na nagrereklamo na itong si director ay hindi nag-conduct ng reasonable effort to verify the truth of the accusation. And if that will happen, that would demonstrate the fact that there was reckless disregard for the truth. Kasi alam nyo naman, yung filmmaker, yung director ng pelikula, may access naman yan sa mga information. Like for instance, alam naman ng lahat na during that time na nagkaroon ng kaso. So bakit hindi ka pumunta sa prosecutor's office at binerify mo kung ano ba ang naging status, ano ba ang naging resulta ng kaso, ito ba ay nag-prosper o hindi, ito ba ay na-dismiss o nag-withdraw ang complainant sa kaso. At kung nag-withdraw o nag-file ng affidavit of desistance, ano ba ang mga dahilan kung bakit nag-desist or nag-withdraw ang complainant sa kasong pinalabas doon sa film na The Rapist. Ito ay pag ito ay napatunayan na may access yung filmmaker sa lahat ng mga information na to na available naman sa records ng mga hukuman, ng mga Office of the Prosecutor, ay mapapatunayan that there was reckless disregard for the truth. At dapat din mapatunayan ano ba ang naging motibo dito ng filmmaker, ng film director. Ito bang director ay may personal grudge against the public figure,
o kaya ay gusto niya lamang sirain yung reputasyon ng public figure o kaya i-sensationalize yung pelikula upang ito ay kumita ng malaking pera habang ito ay pinapalabas sa mga sinihan at sa social media platforms o kaya ay siya ay inupahan ng isang politiko dahil ang pamilya Soto ay pamilya ng mga politiko ay binayaran ba siya at upang masira ang reputasyon ng nasabing public figure at madamay ang kanyang mga kapatid at anak na nasa larangan ng politika at public service. Itong lahat ng ito kapag ito ay nakalap at nagkaroon ng direct and honest analysis during the investigation, the trial, ay mapatunayan na nagkaroon ng complete and reckless disregard for the truth at napatunayan that from the very start itong defendant na ito ay knew from the very start that the accusation was false. Kasi alam nyo, bago pa man nag-trending to, lumabas na kasi yung isang interview ni Julius Babaw, no? Isang kilalang broadcaster at journalist. Nag-interview to ng another soft drinks beauty na naging barkada din ni Pepsi Paloma. At doon sa interview ni Julius Babaw na yun ay napatunayan na itong kasong naisampa sa public figure natin na si Vic Soto ay gawa-gawa lamang ng kanyang manager na dating kapitan ng Barangay Quiapo dyan sa Maynila, no? At upang muling iangat ang popularidad ni Pepsi Paloma. At yan ay nagkaroon ng corroboration sa iba pang mga artista at celebrities katulad ni yung Dinky doon, napanood ko din sa TikTok yan na nagsasabi na gawa-gawa rin lang daw ang mga istorya tungkol dito sa kasong naisampa laban kay Vic Soto. At marami pang mga personalidad na kilala na sinasabi na ito ay walang basihan na legal at ito ay politika lamang at upang iangat ang popularidad ng mga soft drinks beauties at that time. Okay, so dapat ang ginawa dito ng film director at ng producer ay nag-research ng maigi. Nagkaroon ng reasonable and diligent effort on their part to validate the truth of the accusation against Vic Soto. Andiyan dyan yung mga records sa Office of the Prosecutor. Sana tiningnan mo. Lalong-lalo na yung affidavit of desistance. Kasi sa affidavit of desistance, paliliwanag ka to Yung affidavit of desistance is a document executed by the complainant and filed with the prosecutor's office. Ito ay isang salaysay na sinumpaan sa harapan ng isang piskalya at sinasabing hindi na siyang interesadong ituloy ang reklamo sa laban sa akusado at ang kanyang mga sinabi sa kanyang unang salaysay ay pawang mga walang katotohanan. At kapag ito ay naisampa na sa piskalya, together with the recantation of the witness. Iba yung recantation, iba yung desistance. Yung recantation naman ay sinumpa ang salaysay ng testigo sa reklamo. At sinasabi niya na hindi na rin siya interesado at sila lamang ay nadala lamang sa sulsul ng ibang tao upang iangat ang popularidad ng isang nalalaos na artista. So kapag ito ay naisumite, yung desistance, yung affidavit of desistance, saka itong recantation ng testigo, ay pag-aaralan to ng piskal. Yung filing of the affidavit of desistance and the recantation is not automatically madidismiss yung kaso sapagkat ito ay dadaan sa isang malalim na legal analysis sa Office of the Prosecutor. Pinag-aaralan muna yan. At kung walang probable cause, kung may probable cause, it will go through the broad discretion and powers of the prosecutor whether to proceed or not in the filing of the case of rape, no, doon sa hukuman. So, pero may discretion din siyang i-dismiss to. So, ibig sabihin, hindi nakasalalay sa affidavit of desistance at recantation yung pag-prosper ng reklamo laban kay Vic Soto. Ito ay dumaan sa malalim na pagsusuri ng piskal.
At kung mapapatunayan, ay wala naman palang probable cause kahit man hindi ito nag-file ng affidavit of desistance, hindi naman matutuloy ang kaso dahil there is no finding of probable cause. So, dismiss yung kaso. Kaso anong nangyari dito, nag-file ng affidavit of desistance, may recantation of the witnesses, tapos pinag-aralan ng piskal. So, na-dismiss. So, ibig sabihin, walang legal na basihan at kawagawa lamang ang mga isinampang reklamo laban kay Bossing Vic Soto. So dapat ito ang ginawa ng film director at film producer dito. At may access sila sa information, no? At kaya nga nag-file ng petition for the writ of habeas data upang malaman saan mo ba kinuha, Daryl Yap, yung mga information na nag-gather mo, yung mga information na kinolekta mo. Mukhang hiwala at malayo sa katotohanan yung pinalabas mong teaser video sa social media platforms at baka mamaya mas masahol pa yung kabuuan nito na lalabas sa pelikula mo. So kinakailangan ipatigil at kung kinakailangan i-destroy yung original film na to ay dapat sirain to sapagkat ito ay magdudulot ng irreparable harm and injury on the part of the complainant. Itong irreparable harm na to, hindi to quantifiable. Although nag-seek ng damages si Vic Soto na 20 million plus the 15 million. So it's a total of 35 million yata na damages. But if you will ask me about ito ba yung halaga ng pagkakasira ng reputasyon ni Vic Soto at ng kanyang pamilya? Hindi po yan. Sapagkat ang irreparable harm is not quantifiable. Hindi mo matatapatan yan ng eksaktong amount of money. Walang katumbas na pera ang reputasyon ng isang tao, lalong-lalong na kung ito ay sikat, iginagalang sa industriya ng pelikulang Pilipino. So, mabigat tong hinaharap ni Daryl Yap na to sapagkat although public figure to and it requires the presentation of actual malice, pero sa sitwasyon niya ay sa sitwasyon ni Vic Soto ay mukhang kayang patunayan na may actual malice dito dahil you have all the access to information. You have the access to sensitive personal information na pwede mong tingnan doon sa kasi public records yan Pwede kang mag-request yan ng information kung anong nangyari doon sa kaso at mababasa mo yung complaint, mababasa mo yung desistance, mababasa mo yung recantation, mababasa mo ang kabuuan kung ano ang talagang nangyari ng panahon na yon. Sapagkat ako naniniwala, wala kang kakaalam-alam dito sa kaso na to dahil ilang taong ka lang ba ngayon. Napakabata mo pa, iho, para malaman ang katotohanan dito sa kaso ni Pepsi Paloma na nagsampa na reklamo nung araw laban dito kay Bossing Vic Soto. Itong Pepsi Paloma na to, natatandaan ko, magkalapit bahay kami nito sa Jose Abad Santos Street, corner ng Santolan Road, dyan sa San Juan City. At yung tinirahan nitong townhouse, kalaro ko yung anak no may-ari. No? Hindi ko na din babanggitin yung pangalan. At ang alam ko na ibenta na nila to dahil sila ngayon ay naninirahan na sa United States of America. So, nung nag-big dito doon sa kanilang bahay ay nalaman ko kagad dahil ilang bahay lamang ang distansya nito sa amin. Doon sa barangay Little Baguio, San Juan City. Diyan tumira nung araw si Pepsi Paloma. So, in conclusion, bago natin tapusin, sa pagsasampa ng cyber libel case, kailangang mapatunayan na nagkaroon ng actual malice on the part of the defendant for the complainant to win in a defamation lawsuit. At ipinaliwanag nga natin kung ano yung actual malice. At kinakailangang maipakita ng complainant na yung akusado ay alam niya na yung kanyang ipinakita doon sa teaser video ay walang katotohanan at nagkaroon sa parte niya ng reckless disregard for the truth. Alam mo na walang katotohanan yan, pero dinisregard mo pa din. Pinalabas mo pa din ang teaser video sa social media platform. At nang dahil dyan, patay kang bata ka. So, gumagamit lang tayo ng mga terminology dito na
na sa aking paniwala ay dapat ay maiintindihan ng ordinaryong mamamayan. So hanggang dito na lamang po. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Bueno, at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.